Kumusta mga kasaliksik? Ang digmaan sa Ukraine ay maaaring pumasok sa isang bagong yugto na maaaring magdulot ng direktang pagsangkot ng NATO sa labanan. Matapos ang mahigit 1,000 araw ng marahas na tunggalian, parehong Ukraine at Russia ay nagpapalakas ng kanilang mga opensiba. Ang Ukraine ay gumagamit na ng mga long-range missile na kamakailan lamang inaprubahan, habang ang Russia naman ay patuloy na sumusubok na palawakin ang kontrol nito sa Donbas. Gayunpaman, ang tunay na nakakagulat ay ang posibilidad na ang NATO ay hindi na mananatiling tagamasid lamang. Isang ulat kamakailan ang naglalahad na ang France at United Kingdom ay muling pinag-uusapan ang posibilidad ng pagpapadala ng mga tropa sa Ukraine. Hindi lamang ito simbolikong usapan. Layunin nitong baguhin ang takbo ng digmaan at tapusin ito ng tuluyan. Bagamat limitado ang mga detalyeng ibinigay ng ulat mula sa Le Monde, binigyang din nito ang tumitinding kooperasyon sa depensa sa pagitan ng France at UK na may focus sa Ukraine. Walang direktang pahayag tungkol sa pag-deploy ng NATO troops, ngunit malinaw na kinikilala ng dalawang bansa ang pangangailangan ng mas malakas na tugon sa lumalalang sitwasyon. Idinagdag pa ni French Foreign Minister Jean-Noël Barrot na kailangang itigil ng NATO ang paggawa ng mga red lines o limitasyong nagtatakda kung ano ang mga katanggap-tanggap na hakbang sa digmaan. Ang mga linyang ito na dating naglilimita sa direktang interbensyon at paggamit ng partikular na armas ay unti-unting nawalan ng halaga. Sa patuloy na pag-usad ng digmaan, parehong NATO at Russia ang tila hindi na sumusunod sa mga orihinal na tuntunin, kaya't lumitaw ang tanong, ano ang susunod kapag ang mga linyang ito ay tuluyang mabura? Ang mga red lines ng NATO ay nilikha upang mapigilan ang agresyon ng Russia at panatilihin ang digmaan na nakasentro lamang sa Ukraine. Gayunpaman, hindi ito nagtagumpay ng salakayin ng Russia ang Ukraine noong Pebrero 2022. Ang mga economic sanctions na dapat sana'y magsilbing babala ay naging reaksyon lamang sa halip na pananggalang. Samantala, ang mga linya laban sa pag-atake sa mga sibilyan at pagpapalaganap ng digmaan sa labas ng Ukraine ay nalabag din ng Russia. Sa kabila ng mga panawagan para sa mga investigasyon sa war crimes at warrant of arrest, hindi pa rin nagkakaroon ng konkretong resulta. Sa kabilang banda, ang Russia ay nagtakda rin ng sarili nitong mga red lines. Kabilang dito ang pagtutol sa tulong militar ng kanluran, donasyon ng mga tangke, jet fighter, at long-range missiles. Sa kabila ng mga babala ni Putin na madalas sinasabayan ng bantang paggamit ng nuclear weapons, karamihan sa mga linyang ito ay hindi pinansin ng NATO. Halimbawa, nang tutulan ng Russia ang pagpapadala ng US ng ATACMS missiles sa Ukraine, pinili ng NATO na ipadala ang Storm Shadow missiles ng UK bilang alternatibo. Subalit kalaunan na ibigay rin ng ATACMS na higit pang nagpalawak sa kakayahan ng Ukraine sa long-range attacks. Ang patuloy na pagtugon ng NATO sa pamamagitan ng pagtawid sa mga red lines ng Russia ay nagdulot ng tagumpay dahil sa paniniwalang hindi tutumbasan ng aksyon ng Russia ang mga banta nito. Ang pagsugal na ito ay nagbunga ng positibong resulta dahil ang Russia ay nananatiling agresor kahit ano pa ang gawin ng NATO. Mula pa noong 2014 nang i-aneksa ng Russia ang Crimea, malinaw na ito ang nagpapasimuno ng agresyon. Ang patuloy nitong pagpapalawak ng mga red lines ay isang taktika upang subukang limitahan ng NATO. Ngunit sa huli, pinanindigan ng NATO na ang pagtatanggol sa Ukraine ay isang moral at estratehikong responsibilidad na hindi maaring baliwalain. Sa gitna ng lumalalang tensyon, maaaring ang direktang interbensyon ng NATO ang susi sa paghubog ng hinaharap ng digmaan at pagpapanumbalik ng kapayapaan sa rehiyon. Ang mga red lines na itinakda ng Russia laban sa NATO ay madalas na sinasabayan ng mga babala ukol sa paggamit ng mga sandatang nuklear bilang tugon sa mga aksyon ng alyansa. Gayunpaman, habang unti-unting nilalabag ng NATO ang mga red lines na ito at hindi tumutugon ng direkta ang Russia, nagsimulang magduda ang alyansa na maaaring mga walang kabuluhang banta lamang ang mga ito. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano maaaring maapektuhan ng Russia ang ekonomiya ng European Union ay ang pagputol sa supply ng natural gas sa Central Europe. Subalit ang Estados Unidos at Norway ay agad na pumalit bilang pangunahing taga-supply na nagbigay daan sa NATO na maging independente mula sa enerhiya ng Russia. Bukod dito,
ang paulit-ulit na pagbabanta ng Russia gamit ang sandatang nuklear ay nawalan ng bisa, lalo na't napilitan itong ituon ang atensyon at mga yaman sa digmaan sa Ukraine sa halip na sa NATO. Ang estratehiya ng Russia kaugnay ng nuklear ay nagdulot din ng mas maraming agam-agam sa sarili nitong hanay. Upang epektibong umatake laban sa NATO, kailangan nitong ubusin ang malaking bahagi, kung hindi man lahat, ng arsenal ng nuklear nito sa isang pagsubok na suntok. Subalit, ang malayong lokasyon ng Estados Unidos ay magbibigay daan dito upang maglunsad ng malakas na ganting atake na mas malubha ang magiging epekto sa Russia. Ang ganitong senaryo ay nagresulta sa kawalan ng gana ng Russia na itulak ang estratehiyang ito. Samantala, ang muling diskusyon ng United Kingdom at France ukol sa direktang pagsuporta sa Ukraine at ang mungkahi na huwag nang bigyang pansin ang red lines ng Russia ay nagpapakita ng isang mas malalim na usapin. Ang NATO, sa puntong ito, ay tila nawalan na ng dahilan upang seryosohin ang mga banta ni Putin. Sa katunayan, iminungkahi ni John Noel Barrot na parehong bukas ang UK at France na kumbinsihin ng NATO na anyayahan ng Ukraine na sumali sa alyansa. Ang posibilidad na maging miyembro ng NATO ang Ukraine ay magbibigay dito ng proteksyong nakapaloob sa Article 5, kung saan ang lahat ng miyembro ng alyansa ay kailangang magbigay ng direktang suporta upang ipagtanggol ang teritoryo ng bawat isa. Gayunpaman, ito rin ang pangunahing dahilan ng pagsisimula ng digmaan noong una. Itinuturing ng Russia ang pagpapalawak ng NATO bilang banta sa seguridad nito. Ang pagsakop sa Ukraine ay naging isang solusyon para sa mga problemang diplomatiko, ekonomiko at demografiko ng Russia. Habang ang pagiging miyembro ng NATO ay matagal ng layunin ng gobyerno ng Ukraine, may mga hadlang sa planong ito. Isa sa mga pangunahing kondisyon ng NATO ay ang resolusyon ng anumang suliraning pampolitika o pang-teritoryo ng bansang nais sumali. Sa kasalukuyan, ang ilang bahagi ng Ukraine ay nasa ilalim ng administrasyong Ruso dahil sa patuloy na digmaan. Si Pangulong Volodymyr Zelensky ay nagpahayag na handa siyang gawing miyembro ng NATO ang Ukraine kung ang teritoryong nasa kontrol ng gobyerno ng Ukraine ay agad mapapasailalim sa proteksyon ng alyansa. Subalit, nanindigan din siya na dapat kilalanin ng NATO ang mga hangganan ng Ukraine bago ang pagsalakay noong 2022. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng komplikasyon sa NATO. Ang pagsali ng Ukraine habang aktibo pa ang digmaan ay maaaring magbunsod ng Article 5 na magpapasangkot sa karamihan ng mga miyembro ng NATO, kabilang ang Europa, Estados Unidos at Canada, sa isang direktang digmaan laban sa Russia. Ang naturang senaryo ay maaaring mag-escalate ng mabilis, lalo na kung sasali sa panig ng Russia ang mga kaalyado nitong tulad ng China at Iran. Kung sakaling magtagumpay ang Ukraine sa pagsasagawa ng isang armistice at maging miyembro ng NATO kahit na hindi pa nababawi ang lahat ng teritoryo nito, walang katiyakan kung paano mapipilit ng NATO ang Russia na ibalik ang mga okupadong bahagi. Dahil dito, ang NATO ay nahahati sa dalawang kampo, isa na pinangungunahan ng Estados Unidos at Germany na nananatili sa kasalukuyang estratehiya ng pagbibigay ng hindi direktang suporta sa pamamagitan ng donasyon ng armas at isa na mas bukas sa ideya ng mas direktang interbensyon. Ang hinaharap ng digmaan at ang ugnayan ng NATO at Ukraine ay nananatiling hindi tiyak. Subalit malinaw na ang mga desisyon ng NATO sa mga susunod na buwan ay magkakaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa Ukraine, kundi sa pandaigdigang seguridad. Sa kasalukuyan, hati ang NATO sa dalawang pangunahing kampo kaugnay ng kanilang tugon sa patuloy na digmaan sa Ukraine. Pinangungunahan ng France at United Kingdom ang isa sa mga kampo na nagpapakita ng mas radikal na panukala, tulad ng posibilidad ng pag-deploy ng kanilang mga tropa sa loob ng Ukraine. Gayunpaman, may hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang mga gobyerno ukol dito. Halimbawa, sinabi ni UK Foreign Secretary David Lammy na wala sa plano ng United Kingdom na magpadala ng mga tropa nito sa mga aktibong zonang digmaan sa kasalukuyan. Bagamat ang UK ay kabilang sa pinakamalaking donor ng modernong kagamitang militar para sa Ukraine, tulad ng Storm Shadow missiles, at nagbibigay ng mahalagang pagsasanay sa mga tropang Ukrainyano, malinaw na nilinaw ni Lammy na limitado ang kanilang papel sa pagbibigay suporta ng hindi direktang nakikilahok sa digmaan.
Sa kabilang banda, ang France ay tila mas bukas sa ideya ng mas mataas na antas ng pagkilos. Ngunit ang magkaibang pananaw na ito ay nagdulot ng kawalang katiyakan sa posibilidad ng mas malawakang interbensyon ng NATO. Bagamat hindi pa handa ang NATO na magpadala ng mga sundalo sa Ukraine, nagiging mas aktibo ito sa pagpapalakas ng pambansang depensa ng mga miyembro nito, partikular sa silangang Europa. Ang alyansa ay tila naghahanda para sa posibleng direktang tunggalian laban sa Russia na maaaring mangyari hiwalay sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Ang pananaw na ito ay nakabatay sa paniniwala ng NATO na ang Russia ay hindi maaasahan sa pagsunod sa mga pandaigdigang kasunduan at hangganan. Ang kasaysayan ng tensyon ng Russia sa ilang miyembro ng NATO tulad ng Lithuania, Latvia, Estonia at Finland ay nagdadala ng karagdagang komplikasyon. Ang mga bansang ito na dating bahagi ng Unyong Sobyet ay mabilis na sumali sa NATO matapos makamit ang kalayaan. Partikular na mahalaga ang Finland na may mahabang kasaysayan ng labanan laban sa Russia, kabilang ang pagkawala ng higit sa 10% ng teritoryo nito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon din ng mga alita ng Finland at Russia sa issue ng migrasyon na nagdulot ng pagsasara ng karamihan sa mga tawiran ng hangganan ng dalawang bansa. Bukod pa rito, ang mga panloob na debate sa loob ng NATO ay pinalalala ng mga pagbabago sa patakarang pampolitika ng Estados Unidos. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden, pinanatili ng US ang mas maingat na diskarte tulad ng pagbabawal sa Ukraine na gamitin ang mga long-range weapons na donasyon laban sa teritoryo ng Russia. Gayunpaman, nagbago ang estratehiya ng malinaw na nagkakaroon na ng kakayahan ng Ukraine na gumawa ng sariling mga long-range na armas tulad ng mga drone. Ito ay nagbigay daan para maipagpatuloy ang pressure sa Russia nang hindi tahasang nilalabag ang mga red lines nito. Ang panibagong salik na maaaring magdala ng mas maraming debate sa NATO ay ang nalalapit na pagpapalit ng administrasyon sa Estados Unidos. Sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo sa halalan ng 2024, malaki ang posibilidad na suriin at baguhin ang mga kasalukuyang patakaran ng Biden administration. Si Trump ay kilala sa pagiging kritikal sa mga miyembro ng NATO, partikular sa kanilang kakulangan sa paglalaan ng sapat na pondo para sa pambansang depensa at sa pagpapanatili ng aktibong puwersa militar. Ang kanyang mga pananaw ay maaaring humantong sa mas mahigpit na mga hinihingi mula sa mga miyembro ng NATO na tugunan ang kanilang mga responsibilidad sa alyansa. Sa kabila ng mga panloob na tensyon at magkakaibang pananaw, nananatiling mahalaga para sa NATO na maabot ang pagkakaisa sa gitna ng lumalaking banta mula sa Russia. Ang mga susunod na hakbang ng alyansa ay hindi lamang makakaapekto sa kinabukasan ng Ukraine, kundi pati na rin sa katatagan at seguridad ng buong rehiyon. Ang patuloy na pag-igting ng digmaan sa Ukraine ay naglalantad ng mga kahinaan at hamon na kinakaharap ng NATO, partikular ang mga pangunahing bansang miyembro nito tulad ng United Kingdom, France at Estados Unidos. Ang militar ng United Kingdom halimbawa ay humaharap sa mga seryosong hamon. Sa nakalipas na 2 dekada, ang budget nito para sa depensa ay nanatili sa 2% ng GDP, isang pagbaba mula sa halos 3.2% noong huling bahagi ng Cold War. Kasabay nito, ang laki ng armadong puwersa ng United Kingdom ay patuloy na lumiit mula sa 184,000 tauhan noong 2012, ito'y bumaba ng 14% at inaasahang aabot sa mas mababa sa 80,000 aktibong tropa sa unang bahagi ng 2020. Upang matugunan ang mga kakulangan, iminungkahi ng ilang eksperto ang pagtaas ng budget ng militar sa 3% ng GDP na magbibigay ng halos 80 bilyong dolyar na taunang pondo. Ang ganitong pagtaas ay magpapalakas hindi lamang sa bilang at kahandaan ng militar ng United Kingdom, kundi pati na rin sa modernisasyon ng kanilang mga sistema ng nukleyar na depensa. Sa ganitong antas ng paggastos, ang United Kingdom ay magiging ika-4 na pinakamalaking gumugol para sa militar, kasunod ng Estados Unidos, China at Russia. Samantala, ang France ay may ibang estratehiyang militar na nakatuon sa internasyonal na kooperasyon at mabilisang pagtugon.
Ang kanilang kakayahan sa pagsasagawa ng mga operasyon sa labas ng bansa ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay sa Europa. Ngunit ang kanilang pagtutok sa kolaborasyon ay maaaring nagdulot ng pagbawas sa focus sa sariling pambansang depensa. Sa kabila nito, parehong France at United Kingdom ang nananatiling mahalagang haligi sa loob ng NATO dahil sa kanilang malawak na karanasan sa modernisasyon ng militar at pagkakaroon ng sariling mga armas nukleyar. Bagamat mas maliit ang mga ito kumpara sa mga arsenal ng Estados Unidos at Russia, ang mga hamong ito ay higit pang pinalalala ng nalalapit na pagbabago sa pamumuno sa Estados Unidos. Sa muling pagkakahalal ni Donald Trump bilang Pangulo, may malaking posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa patakarang panlabas ng Estados Unidos, lalo na kaugnay ng NATO. Si Trump ay kilala sa kanyang kritisismo sa mga miyembro ng NATO na hindi umano tumutupad sa kanilang mga obligasyon, partikular sa paggastos para sa depensa, na dapat ay 2% ng GDP ng bawat bansa. Ang pag-alis ng Estados Unidos mula sa NATO, bagamat hindi pa tiyak, ay magiging isang mabigat na dagok sa alyansa dahil ang Estados Unidos ang pinakamalaking ekonomiya at may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Kung sakaling lumayo ang Estados Unidos sa NATO o magbago ng pananaw tungo sa mas malapit na relasyon sa Russia, maaaring maging mas agresibo si Putin sa kanyang mga aksyon, hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa mga lugar na hindi saklaw ng kontrol ng NATO. Ang ganitong senaryo ay magbibigay daan sa Russia na palawakin ang kanilang impluwensya habang binabawasan ang kakayahan ng NATO na kontrolin ang sitwasyon. Sa kabila ng mga hamong ito, parehong United Kingdom at France ang nananatiling aktibong tagapag-impluwensya sa direksyon ng NATO. Gayunpaman, walang sino man sa dalawang bansang ito ang handang gumawa ng agarang desisyon patungkol sa direktang interbensyon sa Ukraine. Kung patuloy ang ganitong pagkaantala, maaaring mawala ng bentahe ang NATO sa pro-defense narrative na kanilang pinanghahawakan sa nakalipas na mga taon. Ang nalalapit na pagbabago sa geopolitika, lalo na ang pag-upo ng bagong administrasyon ng Estados Unidos, ay posibleng magpabago ng takbo ng digmaan. Ang desisyon ng NATO na manatiling buo at determinadong ipatupad ang kolektibong depensa nito ay magiging kritikal upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, habang ang mga desisyon ng United Kingdom, France at Estados Unidos ay patuloy na hinuhubog ng panloob at panlabas na presyon, malinaw na ang kanilang mga hakbang ay magkakaroon ng malaking epekto sa hinaharap ng digmaan sa Ukraine at sa pandaigdigang seguridad.